Sa episode na ito, tatalakayin natin hindi lang pagtataksil kundi pati tangkang sa buhatan. Iminungkahi ni Donald Trump kina Xi Jinping at Vladimir Putin na magtulungan ang Estados Unidos, China at Rusya laban sa International Criminal Court na naglabas halimbawa ng warrant of arrest kay Putin dahil sa pagdukot ng mga batang Ukrainian. Samantala, sa Europa naman ay may nangyaring kabaligtaran. Kapag tiningnan ang dalawang pangyayaring ito, malinaw na mabigat ang sitwasyon para sa anumang pag-asa na mananagot si Vladimir Putin balang araw sa digmaang ito. At kung hindi siya mananagot, malinaw na matutulungan siya rito ni Donald Trump na ngayong araw ay pangatlong beses ng pinalawig ang pansamantalang pag-alis ng mga parusa sa langis ng Russia. At dito agad naalala mga sinabi rin niya noong Marso nang nabanggit niya na pansamantala lang ito. Malamang permanenteng tanggalin ang mga parusa sa Russia dahil wala namang tunay na nakakaintindi sa nangyari. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero sa simula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. At bago tayo magsimula, sandali lang ng inyong atensyon dahil ang episode na ito ay hatid sa inyo ng suporta ng platformang Preply. Ito ay isang Ukrainian na plataporma ng mga online na tutor para sa mga banyagang wika. Meron silang halos 100,000 na guro at 90 na wika. Ito ay perpekto para sa inyo na, halimbawa, nasa emigrasyon at nag-aaral ng Aleman, Ingles, Polish o kahit anong wika. At ang mahalaga para sa inyo, na yon ay may 50% diskwento sila sa unang klase. Kaya sa description ng video na ito ay may link na kapag pinindot ninyo, agad kayong makakakuha ng 50% diskwento mula sa YouTube channel ni Alexei Pechi. Ngayon, punta na tayo sa episode. Sa simula, ibabahagi ko ang dalawang pangunahing kaganapan noong nakarang linggo na nakakagulat dahil lahat ay nakatuon ng pansin sa summit nina Trump at Xi Jinping, pagkatapos ay nina Putin at Xi Jinping, tapos ang digmaan sa gitnang silangan at iba pa. Pero may nangyari ring mas mahalaga para sa Ukraine. Noong Mayo 15 bumoto ang Konseho ng Europa para simulan ang espesyal na tribunal sa krimen ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine. 37 bansa sa mundo ang sumusuporta sa makasaysayang desisyon na ito. Tinawag ni Andres Sibiga, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine, itong punto ng walang balikan at inihalin tulad sa tribunal sa Nuremberg 80 taon na ang nakalipas. Pumayag ang Netherlands na tanggapin ang unang yugto ng tribunal laban kay Vladimir Putin at mga mabangis na Ruso sa The Hague. Naglaan na ang Unyong Europeo ng unang 10 milyong euro para sa pagpapatakbo ng tribunal na ito. 3 araw matapos ang pangyayaring ito, noong Mayo, 18 ang kalihim ng kagawaran ng pananalapi. Si Scott Bessent ng Estados Unidos ay nag-post sa social media na X at inanunsyo na muling pinalawig ng Washington sa ikatlong pagkakataon ang pansamantalang exemption sa parusa para sa langis ng Russia na karagdagang 30 araw. Bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok na yon sa budget ng Russia habang tuloy ang digmaan. Kung hindi mo naintindihan, epektibo ang Estados Unidos sa pakikidigma sa Iran. Kaya 3 beses na nilang sinubukang iligtas ang presyo ng langis sa pagtanggal ng parusa. Laban sa Russia, spoiler, hindi ito nakakatulong. Mas interesante at mas delikado pa ang nangyari sa pagitan ng dalawang pangyayaring ito. Nagulat ang Financial Times ayon sa mga source na may alam sa mga negosasyon sa Beijing. Iminungkahi ni Donald Trump kay Xi Jinping na magsanibpuwersa kasama si Putin laban sa International Criminal Court. Ayon sa plano ni Trump, dapat magsanibpuwersa ang Estados Unidos, China at Rusya laban sa pandigdigang katarungan. 3 bansa, iba-ibang balita, pero isang kwento lang. At ang tawag dito ay ganito. Habang sinusubukan ng Europa na papanagutin si Putin sa kriminal na paraan, si Donald Trump naman ay bumubuo ng koalisyon kasama siya laban sa pananagutang yon at kasabay nito ay inaalis ang mga parusa na dapat sanay nagtanggal sa kanya ng pondo para sa digmaan. Isa-isahin natin, simulan sa tribunal. Noong Mayo 15 sa Kishinev, gumawa ng mahalagang desisyon ang 37 bansa mula sa 3 kontinente tungkol sa paglulunsad sa pagpupulong ng Komite ng mga Ministro ng Konseho ng Europa. Espesyal na tribunal para sa krimen ng agresyon laban sa Ukraina. Layunin ng tribunal na papanagutin ang hindi bababa sa 20 opisyal ng Russia kahit di pa isinasa publiko ang mga pangalan. Malinaw na kabilang dito si Vladimir Putin. Tinanggap ng Netherlands ang unang yugto ng tribunal sa Hague, isang napakagandang makasaysayang pagkakatulad.
Mahalagang maunawaan na ang tribunal na ito ay iba sa International Criminal Court na naglabas na ng warrant of arrest kay Putin. Ang pagkakaiba ay nasa uri ng krimen. Ang totoo, ang ICC o International Criminal Court ay naglabas ng warrant of arrest kay Putin noong 2023 para sa mga tiyak na krimeng pandigma. Ito ay ilegal na deportasyon at paglilipat ng mga batang Ukrainian. Mahalaga ito. Pero hindi ito kapareho ng pananagutin siya para mismo sa pagsisimula ng digmaan. Dahil sa formal na mga dahilan, hindi ngayon maaring papanagutin ng International Criminal Court si Putin. Pati na rin ang iba pang mga maruruming Ruso sa pananagutan mismo para sa pagsalakay sa Ukraine. Diyan kaya niliha ang espesyal na tribunal na ito. Ang punto, di tulad ng krimen sa digmaan at laban sa sangkatauhan, kahit karaniwang kalahok ng digmaan mula sa makabilang panig ay maaring akusahan. Ang krimen ng agresyon ay maaari lamang ipataw sa pamunuan ng bansa na nagpasya na salakayin ang ibang bansa. Ibig sabihin, ito ay direkta laban kay Putin. Sina Patrushev, Shoigu at lahat ng iba pa. Sina Lavrov, Peskov, Mashka, Zakharova at lahat ng mga lumahok sa paggawa ng desisyon. Sa totoo, personal na pananagutan ito para sa pasyang simulan ang digmaan. Dito nagsisimula ang tunay na pagtataksil. Hindi mula sa panig ng Rusya kasi wala namang ibang inaasahan mula sa kanila. Mula ito sa panig ng Washington. Ayon sa Financial Times, iminungkahi ni Donald Trump sa summit nila ni Xi Jinping na bumuo ng koalisyon ang US, China at Rusya laban sa International Criminal Court. Ibig sabihin, laban sa hukuman na sumisimbolo ng pandaigdigang katarungan sa agresyon sa Ukraine. Lilinawin ko kaagad kung bakit galit si Trump sa International Criminal Court dahil ito ay ibang kwento. Noong nakaraang taon, nagpatupad si Trump ng mga parusang pinansyal at visa laban sa International Criminal Court dahil sa pagbatikos at pagusig ng hukuman sa mga mamamayan ng Estados Unidos at Israel. Binigyan din ng White House na ayon sa kanila, walang jurisdiksyon ng hukuman sa Estados Unidos o Israel dahil wala sa dalawang bansa ang kasapi ng Rome Statute. Dahil na wala sa dalawang bansa ang kasapi ng Rome Statute, ibig sabihin nagpatupad si Trump ng mga parusa laban sa International Court dahil hindi siya nasiyahan dito. Ngayon, inaalok pa niya ang China at Rusya na magsanib para tuluyang wasakin ang korte. Sigurado ako na sasabihin ng mga Israeli na di umano'y naglabas din ang International Criminal Court ng warrant laban kay Benjamin Netanyahu dahil sa mga krimen sa Gaza at tatawagin nila itong ilegal. Sinasabi nilang malinaw na illegal ang warrant, pero ano ang pakiramdam ng mga tagapagtanggol mo laban sa International Criminal Court ay sina Vladimir Putin, ang kanyang mga opisyal, Trump at Xi Jinping. Pag-isipan mo. Ngayon, ang ikatlong bahagi ng kwento, pera. Dahil kung walang pera, nagiging retorika lang ang buong usapan tungkol sa tribunal at hustisya. Noong Mayo 18, 3 araw matapos ang desisyon ng tribunal sa Europa, inanunsyo ni US Treasury Secretary Scott Bessent na maglalabas ang US Treasury ng pansamantalang 30 araw na pangkalahatang lisensya upang bigyan ng pagkakataon ang mga pinakamahihinang bansa na pansamantalang makagamit ng langis ng Rusya na nasa dagat. Ang pagpapalawak ay magdadala ng karagdagang kaluwagan at makikipagtulungan kami sa mga bansang ito para maglabas ng espesyal na lisensya kung kailangan. Ang pangkalahatang lisensyang ito ay makakatulong na patatagin ang pisikal na merkado ng langis at matyak na magkakaroon ng langis ang mga bansang pinakamahina pagdating sa enerhiya. Para bang mga altruista na tumutulong sa mga mahihirap na bansa? Alam niyo ba kung sino ang mga pangunahing bumibili ng langis ng Russia ngayon? Sina, India at mga bansa sa Asia. Itong mga bansang ito ang tinatawag ni Bessent na mga pinakamahinang bansa. Grabe, kitang-kitang pagkukunyari. Maganda pakinggan, syempre. Pero nakakalimutan ni Scott Bessent na idagdag na ang ugat ng problema sa presyo ng langis sa buong mundo. Para sa mga mahihinang bansa ay dahil sa mga hakbang ni Donald Trump laban sa Iran, pansamantala lang, at si Donald ay malaki ang sablay sa Russia, langis na ginagamit niya para takpan ng mga butas na dulot ng digmaan laban sa Ukraine. Dahil hindi niya kayang ayusin ang gulo sa Iran, kaya ganito kataas ang presyo ng langis sa buong mundo ngayon. Inuulit ko, pangatlong sunod na beses na sinasabi ni Bessent na pansamantala lang ito. Noong Marso, unang beses magbigay ng lisensya, sinabi rin ni Scott Bessent, pansamantala lang ito. 30 araw lang, hindi rin namin palalawigin. Dagdag pa niya, ang Russia ay hindi naman talaga kikita mula sa pangkalahatang lisensya. Kayo, para maprotektahan ang pinakamahina laban sa langis. Pinaalala ko na ang unang pagpapalawig ay noong Marso 12 ang pakalawa, pinalawig noong Abril hanggang Mayo 16 at ang pangatlo ay inanunsyo nitong Mayo 18 ito
ay pansamantalang pagpapalawig ng pag-alis ng mga parusa. Ayon naman sa datos ng Konseho sa Pandigdigang Ugnayan, ang pagbubukod sa parusa, eksaktong ayon sa CP, ay pansamantalang binigyan ng pangkalahatang lisensya ng kagawaran ng pananalapi ng Rusya para mabigyan ng proteksyon ang mga mahina. Отношениям санкционное исключение, Araw-araw ito nangyayari. Kasabay nito, malawak ang pag-alis ng parusa sa Rusya. Sikat ito sa India, Indonesia at iba pang bansa sa Asya na nawalan noong Mayo. 2 araw matapos ang desisyon ng tribunal, sinabi ni Ministro ng Pananalapi Scott Bessent na nagbibigay ng lisensya ang kagawaran ng pananalapi para protektahan ang pinakamahina. Siya mismo ang humiling sa mga bansang ito na itigil ang pagbili ng langis ng Rusya. Pero pagkatapos, inuulit ko, basta siya ay pumalpak sa digmaan laban sa Iran. Sa susunod na episode, mas tatalakayin natin ito. Sinabi ni Trump na gagawin niya ito Mayo, 19 sa Golpo ng Persya. Ngunit pinigilan siya ni Scott Bessent. Wala ring nakakaintindi kung tungkol saan ang usapan. Sabi nga ni Trump, kung sakali atake tayo sa Biyernes, yon ay Mayo 20 doon na tayo atake. Nasa plano niya sana ito ngayong araw. Nagbibigay siya ng pansamantalang lisensya para protektahan ang pinakamahina laban sa langis ng Russia sa dagat. Eksaktong 3 araw lang yon sa tribunal sa Biyernes, atake tayo. At sinabi ni Trump na hindi popular na digmaan laban sa Iran sa loob ng Estados Unidos ay magiging popular na rin. Sabi niya, mga Amerikano ay mga tanga. Sila ay basta na lang susunod sa pera. Sabi niya, para saan daw ito lahat? Buong CP, ang digmaan at ang treasury ay dapat gawing popular. Sabi niya pansamantala, para mabigyan ng pinaka, tingnan ninyo, magpapasalamat pa kayo sa akin balang araw para sa pansamantalang langis na ano. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Eksaktong 3 desisyon tungkol sa tribunal sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyo suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari niyo gawin ito sa pamamagitan ng donasyon. Sa Europa, sinabi ni Scott Bessent at ito ay isang CP. Nagbigay ang treasury ng pansamantalang lisensya upang maibigay ang pinakamahina na langis ng Russia. Naroon ang dagat.